Hey guys, the other video was a little long, Ang katong video ganina medyo taas to. so we split it into two. So atong tungaon. So here's part two. Amo ni part 2. And here's something I wanted to tell you. Ug mao pa ni akong gustong ingon sa imo. The truth is, Ang tinuod mao ni. the reason we never are to get a divorce Ang kamatuoran para dili ta magbulag is because God does not divorce us. tungod kay ang Dios manggo dili wala pud niya gibulagan or wala ta niya gi-divorce. Once you are saved, you are secure in Christ. Kung naluwas na ka, sigurado na ka diha sa kang Kristo. There is a security because His blood has washed us of all of our sin. Naay seguridad na ta tungod kay ang iyang dugo naglimpyo kanato gikan sa atong mga sala. Even future sin. Bisan pa gani atong mga sala nga wa pa nato nabuhat. God is not looking for every excuse to leave you. Wala man ang Dios nangita og rason or pangulipas para ihatang biyaan. He doesn't say, oh, you've sinned too much in quantity. Di sa maingon nga daghan na gyud kay kag sala ba. He doesn't say, oh, you sinned too much in quality. Ingon siya nga di sa maingon nga grabe ka daot ang sala nga imong gibuhat. He stays with you no matter what. Magpabilin ang Dios sa imuha bisag unsa pa may mahitabo. That's why we stay with each other Mao na ang kinahanglan magpabilin ta. no matter what. Magpabilin ta sa atong mga kapikas bisag unsa pa may mahitabo. Now, I wanted to say this. Gusto po nako ning iingon. When you first get married, you could feel that honeymoon phase. Katong bag-o pa mong minyo, You're so honeymoon pa gyud kayo. you're so in love, you're singing their name. In love kay ka gani imo pang ginakanta-kanta ang iyang pangalan. Later, you're praying in tongues not to curse their name. Taod magampo na ka aron dili nimo gamiton ang iyang pangalan para himong kanang pangtunglo. My point is your emotions go like this. They fluctuate. Ang punto mo ni nga ato mga pagbati gausab-usab. So you have to love with more than your feelings. So kinahanglan ka mahigugma nga dili lang diha sa imong gibati. People say, oh, I just fell in love. Amo ba may tawo nga nakabati lang ko gugma. You don't fall in love. Di man ka mahulog o makabati anang gugma. You fall in lust. Ay dili ka mahulog diha sa gugma, mahulog ka diha sa sala sa kaibog. But love is a decision. Pero ang gugma desisyon na. Love is a verb. Ang gugma An usa na action. ka pulong nga nagalihok. And if you can fall in love, you can fall out of it. Kung mahulog ka sa gugma, pwede ra pud ka mahulog gawas anang gugma, palayo ka sa gugma. And that's what happens so often. Muna nga gakahitabo kasagaran. A woman sees the guy as a star athlete, Halimbawa ang babae kita siya og lalaki nga kanang atleta. or the guy sees the woman as the prom queen. Unya basin ang pananglitan ang lalaki pod ang iya nakita babae kay katong kanang maanyag gyud kayo katong reyna sa prom And lust captures the heart. o ang kaibog mo ni gunit sa kasing-kasing. And they go, oh, who's he? Who's she? Unya ingon sila, oy hala kinsa na. But what happens is you marry that person, Unya karon imong giminyoan ang tao then they start to get old. tapos nanigulang naman Things start to sag that weren't sagging tapos before. katigulang na nagsugot nagyat-yat ang mga dili yat-yat sa una. Wrinkles start to appear in places you never thought they would have appeared. Sugod na gawas ang mga kunot nga wala pa sa una. Hair starts to grow out of places you never thought that it would grow out of. Ang nagsugod na kagkaupaw. And you go, oh, I just don't feel like I used to. Nga kaingon ka nga, wala, nawala naman to akong pagbati sa una. I fell out of love. Nawad na ako gugma. No, you fell out of lust, you carnal thing. Wala ka nawad gugma. Na napuno lang kas kaulag, ikaw nga danghag ka. But love is a decision. Pero ang gugma, desisyon na. In fact, 1 Timothy 6 says that women can teach the younger women to love their husband. Nag-ingon gani sa unang Theosais nga, ang mga babae, pwede sila magtudlo sa mga batanon o mga mas bata nga babae, unsaon paghigugma ang ilang mga bana. That shows love can be taught. It's not just a feeling. Nga ang gugma, pasabot di ay, matudlo na, dili lang na siya pagbati. So choose to love your spouse by faith. So, pili ang higugmaon nimo ang imong asawa uban sa pagtuo. Not just feelings Dili lang sa pagbati that come and go. nga mawala ra. My, Sahay, oh, sorry. maabot mawala. My spiritual lolo, Ang ako ang espirituhanon nga lolo, he attended a wedding nga pila sa kasal sa una. where they changed the vows. Unya dito sa kasal nagkambyuhanay sila sa ilang mga panumpa.
They said, I promise to love you na ingon sila nga nagsaad ko nga higugmaon ta ka for as long as love may last. samtang ang gugma naa pa. He was planning to buy them fine plates. Plano siya nga mamalit unta to si lolo og kanang mga nindot kay nga mga plato. But when he heard that vow, Pero sa diyan nadunggan to niya nga panumpa, he decided to buy them paper plates instead. ang iyang gibuhat namalit na lang siya og paper plate. He said, I hope these will bless you Nag-ingon siya nga unta mapanalanginan mo ani for as long as they may last. samtang mudunar pa ni mulahutay ni. Guys, we must make a decision Kinahanglan ta maghimog desisyon to keep loving nga magpabilin ta mahigugma because God keeps loving us. tungod kay ang Dios nagpabilin nga nahigugma kanato. He can't love you more. Dili na mausab ang iyang gugma His love is full. tungod kay ang gugma kumpleto na. He can't love you less. Dili na po na mausab pa nga mogamay ang gugma His love is unconditional. tungod kay ang gugma niya walay kondisyon. He doesn't change the way he feels about you. Wala na usab ang pagbati sa imo. He's wild about you. He's wild about you. He loves you Kay nahigugma kay sa imo ha. wildly, greatly. Dako kay nga gugma ang naa sa iya para nimo. And so choose to continue to love So kinahanglan ka magpili sa paghigugma that spouse. kanang imong asawa. And if you're both Christians, Kung Kristohanon mo, it should be that you're seeking the Lord together. dapat nga kamong duha pangitaon ninyo ang Dios. If you're not married Ug dili ka minyo and you're thinking about marrying a non-believer, o gusto ka nga naguna-una ka magminyo ka og dili magtotoo, I warn you, mag-warning lang ko sa imo. do not do it. Ayaw gyud na buhata. Because it's easier if I'm sitting down for me to pull you down than it is for if you're standing up, you to pull me up. Kay mas dali para sa kuha kung naglingkod ko nga bunluton ka pa ubos kaysa nga naa ka sa ubos nga bunluton ta ka pasaka. And if you're already married to a non-believer, Pero kung naminyo namang galing ka og dili magtotoo, well, that's different. You have to stay in that marriage. lahi na siya. Kinahanglan ka magpabilin anak ang kaminyoon. The only two exceptions Jesus gave where you can get a divorce Ang duha lang ka exception nga nag-ingon si Jesus nga pwede ka makigbulag mao ni. is if a non-believer wants to leave you, you can let them leave. Nga kung ang usa ka dili magtotoo gusto kanyang biyaan, sige pasagdi siya nga mohawa siya. In Corinto 7. Diya sa Korinto 7, And then the other exception is ang ikaduha mo ni Jesus said if they fornicate, if they commit adultery on you, for example, kung pananglitan nakasala sila, nanapaw sila, you can then leave. pwede ka mohawa. And that doesn't mean you should. Di po pasabot nga mohawa na gyud ka. It just means you could. Buot lang pasabot nga Hosea pwede gyud. Hosea stayed with his prostitute wife to prove to her God's love, Si that he doesn't give up on us. nagpabilin siya sa nga nagpabilin siya sa iyang asawa nga actually ang asawa burikat kay ang katong nga story nagpamatuod to sa gugma sa Ginoo alang kanato. And so, and remarriage is never okay. O kanang magpakasal kag balik ikan ka nakigbulag dili po na siya maayo. Now, if you're already remarried, you have to stay in it Kung naminyo na ka pabilin lang diha because now getting another divorce would be another sin. kay kung makigbulag na po divorce na po ka na dungaga na po di mo sala. But Jesus said the initial act of remarriage Paningon si Jesus nga katong imuhang pagplano nga magpakasal o maminyo pag-usab initially is adultery. pagsugod ana pagpanapaw gina siya. And so, I know this is not easy for everyone to hear, Kabalo ko nga dili ni siya dali dawaton. but part of me loving you as a minister is telling you the truth. Isa sa bahin sa ako ang kinabuhi ingon nga usa ka ministro mao nga magsulti sa imo unsay tinuod. And to be fair, I think it's easier for Filipinos than it is for Americans. Kung sa tinuod lang siguro para sa kuha mas dali ni siya nga butang para sa mga Pilipino kaysa sa mga Amerikano. In America, it's legal to get a divorce. Kaysa Amerika legal man nga mag-divorce ka. I heard over 50% of church marriages end in divorce. Kay dito gani ang mga Kristohanon 50% ang ga-divorce. And maybe one day it will be legal here.
siguro wata kabalo nga diri pod sa atuang nasod. And I want- mahimo na po ng legal. And I wonder what the statistics will be here. Unsa ka pod mahimong statistics ana. But don't let yourself become a statistic. Pero ayaw gyud tuguti nga mahimo po kang statistics. And here's the last couple of things I want to say. O duha na lang kabutang. The Bible says, Ang Biblia ningon what God has joined together, si bisan kinsa nga gitagbo o giipon sa Dios, let no one separate. walay angay, walay dapat magbulag. In Greek, it means don't let anything put distance between the two of you. Diya, kung sa Grego pa na ayaw tuguti nga naay magbulag sa inyo ha. And hey, you know what puts distance between people a lot? Kabalo mo unsay maghatag og kanang distansya sa mga tao, o kung ano magbulag ang mga tao. The phone. Cellphone, You might have to put your cell phone away siguro kinahanglan nimo ng buhian sa na imong cellphone and spend time with each other. o mag-spend time ka sa matag usa. Some men say, I'm tempted to cheat on my wife. Ang ubang mga lalaki mayon nga ala ganang ako na lang ning biyaan akong asawa mangita kog lain She's mean. kay grabe siya ka maldita She's uglier than she used to be. nang nabati naman yang naong Other women look more beautiful. naay mga babae mas guwapa. Well, let me tell you something, sir. Nako ingon sa imo sir, If you tend your own garden, kung atimanon nimo ang imong kaugalingon nga garden, instead of always looking at everyone else's garden, imbis nga magsigag tan-aw unsa ka gwapo ang garden sa ubang tao, your garden will start to flourish. ang imong garden mahimong maayo. If you find that your attraction to your wife has went down, Kung nakita nimo nga nawala na imong kanang nawala na imong attraction, imong kaibog sa imong asawa, go buy her flowers. palitig bulak. Watch how your heart erupts with love again. Tanawa gali, di ba, ang imong kasing-kasing mo buto-buto na po naggugma pagbalik. And if you are a woman Kung ikaw po babae, married to a non-believer, naminyo ka og usa ka lalaki nga dili magtotoo, or even a professing believer for that matter, or siguro imong naminyoan kanang istorya siya nga magtotoo lagi daw siya, who is very cruel, pero kining kanang cruel, unkind, dili day buutan kanang mangtas day kayo, maybe even abusive, abusado pag yun. I want to give you a word of encouragement. Gusto ta ka nga dasigon. Now, if it's severe physical abuse and you have kids, of course, get yourself to safety. Pero kung grabe na gyud ang pag-abuso, pagkulata sa imuha, kinahanglan gyud ka nga imulikay imong ipalayo imong kaugalingon. But other than that, let me give you a word of Pero encouragement. kung wala na nitabo, mo ni akong pagdasig sa imo. There was a man named Smith Wigglesworth, Si Smith Wigglesworth, and he was backslidden severely. nibiya siya sa Ginoo gyud. And he found out his wife had become a Christian and wanted to go to church. Kunya yang naibawan nga iyang asawa gusto na mahimong Kristiyano niya, gusto na mosimba. He said, if you go, Iyon siya, kung mosimba gani ka, the door will be locked when you get home. trangkahan ako ang pultahan inig muli ka. She said, honey, I love you, Ningon ang iyang asawa, "Honey, nahigugma ko nimo. but I must put God first. Pero kinahanglan ako unahon ang Ginoo." She went to church. Ato sa simbahan, He locked her out all night in the cold. He locked her out all night. bato niya simbahan, gitrangkahan niya ang iyang asawa, tibok gabi. The next day, she picked herself up, Pagkabuntag, nibangon siya, dusted herself off, iyahang gipapahaan niya ang kaugalingon, walked in the house, nisulod siya sa balay, collapsed, kuyapan, picked herself back up again, itindog na po siya, kissed him on the lips, gihalukan niya iyang bana, and said, what do you want for breakfast, honey? niyaging na niya iyang bana, unsa man imong gusto pamahaw. He began to weep. Nagsugod og hilak si Smith Wigglesworth. And he said, I'm so sorry. Ingon siya nga, sorry kaayo. Her love Ang gugma sa iyang asawa, convicted his heart nagkonbikta sa iyang kasing-kasing. by the Holy Spirit Pinaagi sa balaang espiritu to become a Christian again, aron mo balik siya nga mahimo siyang Kristohanon. to come back to God. Aron mo balik siya sa Dios. And he became one of the greatest evangelists Ug nahimo siyang isa sa pinakabantugan nga mga ebanghelista and faith healers o kanang
nagaampo og mga masakiton og daghan kay naayo that the world has ever known. nga kining nailhan diri sa kalibutan. That's why 1 Peter 3 says Diya sa unang Pedro kapitulo 3 to love your husbands, nga higugmaon nimo ang imong bana, ladies, mga babae higugmaan yung mga bana and submit to them, o pagpailalom sa ilaha, not only the good ones that treat you nice, dili lang tungod kay buutan maayo ang imong mga bana, but even when they're harsh. kun dili bisan pa kung kanang lain sila sa imo ha, So that they see God in you aron makita nila ang Dios di sa imo and you win them without a word. o diha nimo sila madaog bisag wala kay gisulti. I'm paraphrasing, Ako na lang gi-paraphrase. but that's what the verse teaches. Pero mao na yung ginaingon sa bersikulo. You can go read 1 Peter 3. Pwede mo na basahon ang unang Pedro 3. So this is my encouragement So mao na ako ang hagit for men and women. sa mga lalaki, sa mga babae. Treat your marriage well Atimana pag-ayo ang inyong kaminyoon. and never give up on it, O ayaw gud ninyo na ayaw mong surrender ana. because God never gives up on you Kay ang Dios wala man ni surrender sa inyo. because of the finished work of Jesus. Tungod sa nahuman ang gibuhat ni Jesus para kanato. He never stops loving you. Kay wala siya ni undang paghigugma kanimo. Amen. Amen.